12:34 po ng hapon, 12:34. Mga kaibigan sa GAL, parang hindi pwede apply sa loob ng MRT. Kasi pag halimbawa, equality. So, hindi naman pwede sabihin natin, all girls tayo. All boys, upo. Parang hindi pwede. So, tulungan niyo po kung makaibigan ko ano po yung comment. Pag sa loob ng LRT, parang hindi masunod ang GAL. Kasi dapat ay atin paupuin talaga ang mga babae. Kasi nature ng mga Pilipino yan na pag mayroong babae, halimbawa sa tanong yun, parang wala na, no? Marami nang inaantok pag diba, may mga babae sa harap. Natutulog kunwari siguro yung mga lalaki. So, hindi nila pinapaupo yung mga girls. So, maaaring aware na rin sila sa GAL. Pero mga kaibigan, please comment ano ba talaga. So, sa ngayon, mga kaibigan, ating tunghayan muli ang sinabi ng ating psalmist na si Haring David sa mga awit 34:11 na nagsabi, "Hali kayo mga kaibigan at tuturuan ko kayo na siya ay dapat sundin at igalang." So, mga kaibigan, ang pinakapunto doon ay sundin at saka pangalawa ay igalang. So, napagaganda pa tayo ay masunuri at napagaganda naman pag tayo ay magalang. Yung dalawang punto na yan, napakalaga sa bawat isa sa atin. So, halimbawa, paano natin i-apply yan sa pag-apply natin yan sa LRT? Paano kasakay tayo, no? So, ano ang sinabi? Mahalin natin ang kapwa ng ating sarili. So, dapat ang malalaki tatayo, mga babae, uupo. So, yung sa akin, yun ang aking pananaw. Kasi mas malakas tayong malalaki sa mga kaya yung GAL parang hindi ma-apply kung nakasakay sa mga public vehicles tulad ng LRT or MRT. So, yan, di ba, napaganda pag kasi ang pagpapala naman, maging challenge, hindi lang sa pera, kundi sa kundi sa pagbigay mo rin ng konsiderasyon sa iyong kapwa, no? Tulad ng iba, ikaw ay lalaki, napaupuin mo ang mga babae. So, yan ay isang pagpapala din po, no? Pagpapala yan sa isang babae na iyong pinaupo. Na instead ikaw ang upo na lalaki na malakas, nagbigay ka ngayon ng daan. Pinaupo mo ngayon ang babae. No? Di ba napagaganda pag yan ang ating gagawin? Yan, no? So, yan ang pinakapaganda natin gagawin. Magandang hapon sa lahat. Mga kaibigan, tandaan po natin, no? Sabi natin sa Krista sa 34:11, "Hali kayo mga kaibigan at tuturuan ko kayo na siya ay dapat sundin at dapat natin tingnan." So, di ba napakaganda pag yan po ang ating gagawin? Dahil pag tayo ay sumunod at tayo ay bagalang, napakalaking pagpapala sa mga nakaranas sa ating pinakita na gano'n. Lalong-lalo na po ang ating Creator. Kasi ang ating Creator ay very kind. He created everything before He created us. No? Kaya dapat siyang igalang, dapat siyang sundin. So yan mga kaibigan. So, sa paggalang sa kanila, halimbawa tayo ay sa tahanan. So of course palagi siya sa una, no? Ibig sabihin na pag kumain tayo, ang mga Pilipino kasi 5 times kumain. So mayroon pang midnight snack, 6, no? So before eating, prayer. So malaking tulong po sa ating kaibigan pag yan po ang gagawin, di ba? Napakaganda, no? So napakaganda talaga pag yan po ang ating gagawin dahil siya binibigyan natin ang first priority.
So, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you according to Matthew 6:32. So yan, no? So yan mga kaibigan. Yan ang pagsunod, no? Tapos ang paggalang naman. So of course pag tayo ay sa house of worship, siyempre nakadami tayo ng house of worship, kompleto. So bawal yung mga siksing-siksing kasi mapiktuhan naman ang mga tao na nasa palibot mo na stay na mag-pray, nakatingin sa iyo. Kaya yan mga kaibigan, tandaan po natin. So, alalahanin po natin ang sabi ng ating salmista. Na sabi niya ay, halika kayo mga kaibigan at tuturuan ko kayo na si Yahweh ay dapat natin sundin at dapat natin igalang. So, di ba maganda pag yan po ang ating gagawin? Dahil wala tayong ibang sinusunod, wala tayong ibang ginagalang, kundi ang Creator of heaven and earth and all therein. So, yan. So, biro mo yan, no? Dilalang niya ang lahat ng bagay bago niya tayo lalang. Ibig sabihin lahat na kailangan natin ay naano niya po. Kanyang na, mga kaibigan, kanyang ginawa, no? So, salamat na tayo ay paborito ng ating Panginoon. So, alam niyo pa ba mga kaibigan na kahit sa ating pagtulog kagabi, siya ay hindi naidlip at hindi natutulog upang bantayan tayo. Magandang hapon sa lahat. God bless us all.